So ito yung tinesting ko ngayon dito sa modem natin. So ayan, nakalagay na siya LTE Smart. Apply, then okay. So check natin gaano kabilis yung, yan, nasa 43 Mbps. Hello guys, welcome back to my channel, and this is Jcode TV. In today's video, gagawa naman tayo ng isang tutorial kung paano i-open line yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi, yung model niya ZLT S10G. Ngayon guys, yung modem natin, bali Globe at Home Prepaid SIM card pa naka-insert dito. Ngayon guys, maraming nagtatanong sa atin kung paano i-reset yung mga ganitong klaseng modem. Bali, ang nakikita natin guys dito sa bandang gilid, meron diyang butas na maliit. Yan, button yan. So susundutin nyo lang yan sa loob ng 3 seconds, then bitaw para mag-reset yung ating modem. Ngayon guys, punta tayo dito sa ating computer. I-open nyo yung inyong kung anong browser na available sa inyong computer. I-type nyo yung IP address niya 192.168.254.254. Ang purpose nito guys is para makalagin tayo sa kanyang dashboard. Then i-click nyo yung lang login. Then user. Then yung password. So pagkalagin natin guys, pupunta lang tayo sa device settings. Tapos advanced settings. Then dito guys, pag nandito na kayo, nakikita niyo itong button na DHCP. Ang mangyayari ngayon guys, dito tayo mag-change ng parameters. So meron tayo dito mga ganito. Ito yung gagamitin nating code para i-open line yung ating modem, para magamit natin yung smart or any network na SIM card. Then next guys, pwede natin to gamitin yung hashtag frequency para mag-change band tayo. Then itong hashtag net underscore lock PCI para mag-seal ID locking tayo. Pero ito kasi guys, masyadong advanced na to sa mga hindi masyadong techy. So ang pinaka-importante lang dito talaga guys is itong dalawang code na to. Punta tayo dito sa URL niya, yung 192.168.254/index.html question mark. Then ito guys yung pinaka-importante, P is equals to hashtag router underscore settings. So ang gagawin natin guys, papalitan lang natin ito. Pero before nyan guys, hindi kasi ito obra. Kung titingnan natin, copy-paste natin tong code na to para sa pag-open line. Tapos papalitan natin to, delete. Ito yung ang problema ngayon guys. Ito yung karamihan sa mga mali, sa mga gustong i-open line kanilang modem. Pag i-enter natin yan guys, walang may mangyayari. So ganun pa rin. Bakit? Kasi guys, kailangan muna nating pindutin yung button na DHCP. Yan, pipindutin ko yan. Pag napindot niyo yan guys, tsaka na tayo mag-change dito ng parameters or ng code. Enter. So ayan guys, ito na yung makikita natin dito. So ngayon guys, naka-enable pa yung MCC MNC locking. Once naka-enable yan guys, so hindi natin yan ma-unlock sa ibang network. Ngayon pag i-disable natin yan, so naka-unlock na yung ating modem. So nakikita natin dito guys sa MCC MNC, merong 51502, tapos 51591, then 51592. Pwede natin ito i-delete guys, itong 51591 tapos 51592. So ititira lang natin to yung 51502. Ngayon guys, idadagdag natin yung new PLMN para sa smart, which is 51503. Then click natin add. So ito yung MCC MNC ng smart. So ayun, disable na natin para dito sa unlocking. So pag i-apply natin guys, yes lang. So restarting device, antayin lang natin guys na mag-successful yung reboot niya. So yun guys, nag-refresh ulit yung page. So ayan. So I think open line na yung modem natin guys. And para tayo makasigurado, so meron tayo ditong Smart 5G ready SIM
So, ito yung tinesting ko ngayon dito sa modem natin. So, ayan, yung kulay itim na SIM card. So, kung titingnan natin dito guys sa ating computer, nakalagay na siya LTE Smart. Ngayon guys, paano naman tayo makapag-change band sa modem na to? Madali lang guys. Ganun lang din yung procedure. Una, login muna tayo. Tapos punta tayo sa device settings. Then advanced settings. Then click yung DHCP. Then itong code na to guys, #frequency. Copy paste nyo lang yan. Tapos palitan nyo to. Yan, T is equals #frequency. Enter. Ito guys. So meron tayo ditong frequency locking, merong band 3, band 28, band 40 at band 41. By default guys, naka-check yan silang lahat. So para tayo mag-lock sa isang band lamang, i-uncheck natin sila. Tapos pipili tayo kung anong gusto natin. For example, yung band 3, apply, then okay, then wait for the timer. Yan, okay na. Tapos, mag-speed test kayo guys para malaman nyo. For example, check natin yung fast.com para malaman nyo kung gaano kabilis yung band na yan. Yan, nasa 43 Mbps, 40 Mbps. So guys, umabot siya ng 40 Mbps para sa download speed. Then yung upload speed is 24 Mbps. Ayun guys, dito lang tayo mag-adjust para sa gugustuhin nating frequency. Kasi nasa frequency guys, ma-determine kung may malakas na internet sa area nyo.